Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, initial asira at tinatalakay na natin yung paghaharap ni na Ja'far at ng mga sahaba doon sa korte ni Najashi. Na naroon nga sina Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah na ang pakay doon ng Quraysh pabalikin. Actually, hindi lang pabalikin, palayasin ng Najashi ang mga Muslim sa Habasha. Kaya sinisiraan nila ang mga Muslim doon. Puro paninira yung sinabi nila tungkol sa mga Muslim nang dumating sila doon. At para matiyak nga nila ito, nagdala pa sila ng mga regalo para sa Najashi at doon sa kanyang mga konseho na mga pari rin naman, mga pinunong panrelihiyon ng simbahang Orthodox ng Aksum, ng Habasha, ng Ethiopia. At doon sa pagtatagpo nila na yon, siyempre nga si Najashi ay taong makatwiran, tao na makatarungan, hindi siya basta-bastang naniwala. Kina Amr bin al-As at Abdullah bin Abi Rabi'ah radiyallahu anhuma. Nagmuslim sila, alhamdulillah, kalaunan. Nagmuslim sila kalaunan. Si Amr, sabay sila ni Khalid bin al-Walid bago ang Fathu Makkah, pagkatapos ng Hudaybiyah. At si Abdullah bin Abi Rabi'ah naman, pagkatapos ng Fathu Makkah, doon siya nagmuslim, alhamdulillah. Actually, doon sa pagmumuslim ni Amr bin al-As radiyallahu anhu, sabay nga tatlo silang magkakasabay noon na naiulat na magkasama nagmuslim. Naglakbay patungong Makkah si Khalid bin al-Walid at yung isa pang Quraysh na may mataas din na katungkulan sa kanila, si Uthman bin Talha. Nung naglalakbay na sila patungong Madina, nasalubong nila si Amr bin al-As radiyallahu anhu. At actually, yung pagkakasalubong nga nila, nagkagulatan sila eh. Pero yung naging, kumbaga, highlight ng pag-uusap nila, bumati ng salam si Khalid bin al-Walid. At sumagot naman si Amr bin al-As na, wa alaikumussalam. At ang salam, hindi ito bati ng Quraysh. Hindi ito pagbati ng Quraysh. Kumbaga, maaring ilang panahon na rin na pinag-iisipan nila na mag-Muslim. At nagkataon na nagkasabay-sabay sila papunta doon. At merong isang naiulat na naging tagpo na kumbaga turning point ni Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu na napagdesisyonan niya talaga na mag-Muslim, na naginip daw siya. Na naginip siya. At nung napunta sina Abu Bakar sa Makkah, di ba doon sa Hudaybiyah hindi natuloy yung umrah nila? Sumunod na taon, natuloy na yung umrah nila at nagkita sila ni Abu Bakar. Nakita sila ni Abu Bakar. O sa ibang ulat, si Khalid bin al-Walid ang pumunta ng Madina. Pero most probably, si Abu Bakar ay pumunta ng Makkah doon sa panahon na yun ng umrah. Piniliwanag o kinwento ni Khalid bin al-Walid kay Abu Bakar yung napanaginipan niya. Na naroon daw siya sa isang madilim na lugar. At kinuha daw siya. At dinala siya doon sa lugar na maliwanag, na maraming puno, maganda, as in parang paraiso. At ininterpret yun ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, sabi niya, ang nakita mo sa iyong panaginip ay ang pagkakaalis sa iyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Yun nga, kasabay niya si Uthman bin Talha. At itong si Uthman bin Talha, sabi nila, hindi siya basta-bastang sahaba. Nung Fathu Makkah, nang nasakop na ng mga Muslim ang Makkah, kumbaga, yung susi ng Kaaba, pinahawak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Uthman bin Talha.
At sabi niya, walang sino mang kukuha ng susi na ito sa iyo o mga agaw ng susi na ito sa iyo, liban na lang sa mga makasalanan. At ganoon nga nangyari, na natili ang susi na ito hanggang sa kaupo-apuhan ni Uthman bin Talha radiyallahu anhu hanggang sa panahon natin ngayon. Kapag yung hari, halimbawa yung hari ng Saudi Arabia, gusto pumasok ng Kaaba, magpapaalam yun sa mga apo ni Uthman bin Talha radiyallahu anhu. Sabi-sabi na silang pumunta nung Madina at doon na sila nag-Muslim. Kaya nga nung Fathu Makkah, kasama na nila sina Khalid bin al-Walid, sina Uthman bin Talha, sina Amr bin al-As. Kasama na sila doon sa mga sumalakay sa Makkah. 10,000 sila lahat-lahat. At sinadya yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi na lalaban ang Quraysh. Para hindi na talaga lalaban ang Quraysh. Kasi isipin nila wala ng pag-asa. 10,000 yung kalaban. Yung populasyon ng buong Quraysh sa lugar ng Makkah, sa loob ng Makkah, baka wala pang 1,000. Meron silang ibang kakampi. Pero hindi rin yun agad-agad na makakapag-mobilize. So makikita natin dun sa kasaysayan talaga ng mga sahaba radiyallahu anhum kung paanong gumagana yung mga pagtatakda ni Allah. At napakaganda talaga ng kwento ng kanilang kasaysayan. Walang anumang kwento na inimbento lang ng tao ang kasing ganda ng kasaysayan nila. Kaya mula nung yung nag-Muslim na ako, hindi na doon mahilig manood ng pelikula. Mas mainam ang kwento ng buhay ng mga sahaba radiyallahu anhum. So doon sa paghaharap nila, actually ito na, nabanggit ko na dati, pangalawang batch ng mga muhajirin, itong inabutan na nina Amr bin al-As doon sa Habasha. Kasi yung unang batch, di ba, umuwi sila nung kumalat ang fake news na nag-Muslim di umanong Quraysh. Kasi nang binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Suratul Najm, nagsujud. Nagsujud din pati ang Quraysh, at kahit yung tao na hindi raw kayang magsujud ay dumampot na lang ng dakot ng lupa at idinikit ito sa kanyang noo para lang ma-emulate yung pagsusujud. At naalala ko nga may mga ulat pala na yung gumawa nun si Umayyah bin Khalaf. Kasi sobrang taba niya, hindi niya kaya magsujud. Si Umayyah, yung boss ni Bilal. Yung boss ni Bilal na kaibigan ni Abdurrahman bin Auf, na yung kanilang pagkakaibigan, malalim din kasi di ba nung si Abdurrahman bin Auf mayaman, nang umalis sila ng Makkah, ang nangangalaga sa kayamanan ni Abdurrahman bin Auf na naiwan sa Makkah, si Umayyah bin Khalaf. Binantayan niya yun na hindi yun isisequester ng Quraysh. Pinangalagaan yun ni Umayyah bin Khalaf. At ganoon din naman sa Madina, meron ding mga yaman doon si Umayyah bin Khalaf na pinangangalagaan din ni Abdurrahman bin Auf. So baga parang mag-business partner sila na nagpapakita sa atin ng mas malawak ngayon na pag-unawa sa al-wala wal-bara. Oo, kufar, Muslim, pero bandang huli maaari pa rin magkaroon ng kumbaga ganoong ugnayan na hindi naman syempre nasasakripisyo ang relihiyon. So hindi tayo totally isolated sa mga kufar. Na nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually yung ganong kalagayan, normal Normal na meron silang mga ugnayan sa ibang lugar. Actually, nang pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif, di ba meron nagsyahada? Si Addas, yung Kristiyano, na kumbaga utusan doon na taga-pitas ng dates, si Addas. Si Addas, ang amo pala ni Addas, si Utbah bin Abi Rabi'ah, yung tatay ni Abu Hudayfa. Si Utbah yung tatay ni Hind, asawa ni Abu Sufyan, yung nagpapatay kay Hamzah. So ibig sabihin, meron silang mga property sa iba't ibang mga lugar, meron silang mga ugnayan sa iba't ibang mga lugar katulad lang nito. So yung Quraysh sa panahon na ito ng pangalawang hijra, so kumbaga hindi nga nila naabutan yung pangalawang hijra. Kaya ginawa na lang nila, mas matindi ang plano nila. Gusto nila na palayasin ng Najashi ang mga Muslim mula sa Habasha at pabalikin sila ng
Makkah. Kumbaga sa atin ngayon, sa makabagong panahon, ang tawag dito, extradition. I-extradite yung kriminal. Ibabalik siya doon sa bansa na kung saan siya nanggaling para siya ay mahatulan at makulong. Ganun yung gusto nilang mangyari. So doon nga, si Najashi, dahil sa kanyang katarungan, yung hindi magandang ugali talaga ng tao yung yung merong magsusumbong sa'yo tapos paniniwalaan mo agad. Kapag merong taong ganun, iwas-iwasan nyo na yun kasi hindi magiging makatarungan yung tao na yun na naniniwala agad sa sumbong sa kanya. Huwag kayong maniniwala sa mga ganong tao. Huwag kayong didikit sa mga ganong tao. So nga, humiling si Najashi kay Ja'far na tagapagsalita nila. Si Ja'far yung kuya ni Ali bin Abi Talib. Na kung naalala ninyo, siya yung isa sa mga commander doon sa Mu'tah na namatay. Humiling si Najashi na kung pwede bang magbasa si Ja'far ng ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi gusto niyang malaman kung ano ba ito. Ito ba ay makadiyos na kapahayagan o ito ba ay inimbento lang ng tao? So nabasa na natin yung naunang mga bahagi ng Surah Maryam at itutuloy natin ngayon, inshallah. Kasi si Ja'far, doon sa pagharap nila ni Najashi, yung mga unang bahagi ng Surah Maryam ang binasa niya. Yung nabasa natin nung nakaraan, yung tungkol kay Zakaria, na siya ay nanalangin kay Allah na magkaroon siya ng anak. At siya ngayon nagkaroon ng anak, si Yahya. So ngayon sa sumunod na aya, doon sa pang-12 na aya, sabi ni Allah, Ya Yahya, kudil kitaba bikuwa. O Yahya, kunin mo ang aklat, ang kapahayagan ng mayroong paninindigan. Wa ataynahul hukma sabiya. At siya ay binigyan namin ng kaalaman habang siya ay bata pa. So maaaring nangangahulugan nito na si Yahya, bata pa lang, propeta na. At ang kasulatan na iniutos ni Allah kay Yahya na panghawakan ng mahigpit, yung Torah. Yung Torah. Kasi sa mga panahon na ito, bagaman halos magkasing edad lang si Yahya at si Isa alayhis salam, magpinsan sila eh. Sa mga panahon na ito, wala sa Jerusalem sina Jesus, sina Isa alayhis salam. Nagtatago nga sila. Nagtatago sila ni Mama Mary. Kaya nga doon sa Bible, ang kwento doon, isinilang siya, tapos nawala siya ng matagal na panahon. Kasi ayon sa mga ulat, nagtago sila sa Egypt at bumalik na lang sila nung mga panahon na malaki na si Isa alayhis salam at nangaral doon sa mga tao. Actually, nung pagbalik niya doon, Palm Sunday, yung Biyernes din nung linggo na yon, doon naman siya hinuli ng mga sundalo at pinagtangkaan na ipako sa krus. So ganun lang kaikli ang naging mensahe ni Isa alayhis salam, yung panahon ng kanyang pangangaral. Ganun lang kaikli. At napakainam na sinimulan nga ni Ja'far ang pagbabasa ng Surah Maryam kay Najashi. Kasi nga, walang nakakakilala, walang Kristiyano ang nakakakilala kina Zakaria at Yahya, liban na lang sa Kristiyano na mayroong malalim na pagkilala at pag-unawa sa relihiyon. Kasi kung ano yung mga Kristiyano ngayon, ganun din yung mga Kristiyano noon. Na bibihira rin talaga ang nagtatangan ng kaalaman. So nababanggit niya sina Zakaria at Yahya at sa mga ganitong pananalita, kumbaga, ganitong pagbasa ni Ja'far, so maaring dito pa lang ay namamanghana si Najashi. Paanong nakikilala ng Arabo si Zakaria at si Yahya? At mas lalo na kapag nabanggit na dito ang tungkol kay Isa alayhis salam. So sa aya na ika-13, na si Yahya daw, wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya.
Si Yahya daw ay dinulot ni Allah na maging mahabagin at maawain sa mga tao na ibinigay ni Allah ng mga katangian sa kanya. At siya ay lalaki na dalisay mula sa mga kasalanan at siya ay kabilang sa matutuwid. Wa birran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Si Yahya, siya ay masunurin, mabuti sa kanyang dalawang magulang at hindi siya mayabang o suwail kanino man, lalong-lalo na kay Allah o sa kanyang mga magulang. At sinabi, si ka-15 na aya, wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Ang kapayapaan ay sumakanya kay Yahya sa araw na siya ay isinilang, sa araw na siya ay mamamatay at sa araw na siya ay bubuhaying muli. So napakaganda ng sinabi tungkol kay Zakaria at Yahya. Pero yung mga Kristiyano ngayon, hindi nga nila kilala itong mga ito eh. Naririnig lang nila si San Juan, pag piyesta, yung magbabasaan. Lalong-lalo doon San Juan, buisit doon eh. Yung pati wala namang kinalaman sa piyesta nila, babasain nila. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakabalita ako may binaril. Sabi ko, gago ka pala eh. Tama lang yan, hindi ka ba gago? Ba't pati wala namang kinalaman sa piyesta nyo, babasain nyo? Meron din sa Cavite City. Pero doon kontrolado na. Meron lang area na pwede magbasaan. Pero doon sa yung San Juan mismo, yung kahabaan ng ano bang kalsada yun, yung San Juan? Kasi di ba E. Rodriguez yung kabila? Mas may kalsada doon San Juan. Yun yung marami nagbabasaan eh. Ngayon, sana magkaroon na ng batas na wala nang ganun. Si San Juan kilala lang nila pag piyesta. Kilala lang nila si San Juan kapag piyesta. Si Zakaria, wala eh. Nung Kristiyano pa ako, naging volunteer catechist nga ako. Hindi nga namin napag-uusapan yung tungkol sa kanila eh. Paano pa yung ordinaryong tao? Pero dito, ashallah, napakaganda na pinili ni Ja'far na ito yung babasahin niya sa Najashi. At ito na, yung kumbaga pagkakabanggit tungkol kina Mama Mary at Isa alayhis salam. Wadhkur fil kitabi Maryam, idim ba'adat min ahliha makanan syarqiyya. At banggitin sa aklat sa Quran, banggitin mo ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran ang tungkol kay Maryam nang siya ay lumayo mula sa mga tao. Kahit sa kanya mga kamag-anak siya ay lumalayo at nanatili siya sa isang lugar na nakaharap sa silangan. Kumbaga itong lugar na ito na nakaharap sa silangan, parang kanyang private na, parang kumbento o yung mihrab. Actually mihrab, ibig sabihin din ito yung private na prayer area na siya lang ang nakakapasok doon. Fattakhadat min dunihim hijaba. At siya ay naglagay sa kanyang kwarto na yon sa pagitan niya at pagitan ng mga tao ng hijab, ng harang. At sa isa sa mga araw na nananatili si Maryam doon, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Sa isa sa mga araw na yun, ipinadala namin sa kanya ang aming ruh. At ang tinutukoy dito na ruh, si Jibril alayhis salam. Kaya nga, katulad na kung paano natin tinatalakay yung doon sa Al-Imanu bir-Rusul, kung paano yung mga yung mga talata sa Biblia, binibigyan nila ng bagong interpretasyon para yung anumang pagkakatulad nito sa katuruan ng Islam ay mawawala at magiging may kinalaman nito sa kanilang doktrina. Ganun ang ginagawa nila sa kanilang mga aral. So dito, malinaw sa atin ng Espiritu Santo, ang Ruhul Qudus, na ang literal talaga ng naibig sabihin o translation talaga ng Ruhul Qudus, kung i-Spanish mo, Espiritu Santo. Pero silang ginawa nila Espiritu Santo, iba pa. Ginawa nilang isa sa tatlong persona ni Allah. Na si Allah na Diyos Ama, si Jesus, si Isa alayhis salam na Diyos Anak,
at Espiritu Santo na tinatawag nilang Diyos Espiritu Santo. Waliyadu billah. Pero malinaw na si Jibril alayhis salam ay hiwalay na, nilalang lang siya ni Allah. Mula kay Allah, nakahiwalay siya. At siya ay anghel, bagos ay pinuno ng mga anghel. Kaya di ba yung ESGA, Saint Gabriel, the Archangel Academy yung tawag. At kaya yung simbahan dyan, di ba? Saint Gabriel the Archangel din. Kasi siya talagang kinikilala na pinuno ng mga anghel, si Gabriel. Actually, ang ibig sabihin ng Gabriel sa wikang Hebrew, kumbaga, ang lakas ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Eh yung mga Hudyo, galit sa kanya. Kaya yung mga Hudyo, ang ginawa nilang Archangel, si Mikael, na siya rin namang sinusunod nung marami sa mga Kristiyano ngayon. Ang pinaniniwalaan nila ang Arkanghel, si San Miguel. Kaya ngayong Hinebra, si San Miguel yung naroon at yung kalaban niya daw doon si Satanas. So dumating sa kanya si Jibril alayhis salam at lumitaw sa kanya si Jibril alayhis salam sa anyo na sawiya. Basharan sawiya. Ibig sabihin ng basharan sawiya, kompletong anyo ng tao na maaring mga hulugan nasa hustong edad. Kaya nga si Maryam, nang nakita niya itong si Jibril alayhis salam, ang kanyang pagbabati o yung kanyang tugon kay Jibril alayhis salam, hindi maganda. Parang pinagbabantaan niya. Kasi kung batang maliit yun, sa ibang paraan niya kakausapin si Jibril alayhis salam. Pero lumitaw si Jibril alayhis salam sa edad na, kumbaga, binata. Ganun. Kaya nga, nang nakita siya ni Maryam, natakot si Maryam at pinagbantaan siya ni Maryam. Qalat, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nang nakita siya ni Maryam, hindi pa man siya nakakapagsalita. Sabi ni Maryam, tunay na ako ay nagpapakupkop sa pinaka mahabagin kay Allah laban sa iyo kung ikaw ay may takot kay Allah. So yun agad ang naging response ni Mama Mary. Mga natakot din siya na may biglang lumitaw na lalaki doon sa kanyang lugar na espesyal na siya lang ang nakakapasok doon. Liban na lang kay Zakaria na tito niya na dumadalaw sa kanya paminsan-minsan. At yun nga, nagsalita na si Jibril alayhis salam. Qala innama ana rasulu rabbik. Ako ay sugo lamang ng iyong Panginoon. Liahaba laki gulaman zakiya. Upang ipahayag sa iyo na ikaw ay bibiyayaan ng isang handog o ng isang biyaya sa anyo ng isang matuwid na anak. Siyempre si Maryam, alam naman natin na siya ay adra, na siya ay, kaya nga tinawag siyang Virgin Mary. Ibig sabihin, wala siyang nalalaman tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pakikipagtalik, relasyon sa pagitan ng lalaki o babae. Kaya nagtatanong siya, Qalat, anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar, walam aku bagiya? Paano ako magkakaroon ng anak samantalang wala namang lalaki ang nakahawak sa akin? Sasabi ng mga mufassirin, literal ito. Ang tinutukoy dito ni Mama Mary, hindi yung tungkol sa pakikipagtalik, kundi literally walang nakahawak sa kanya na kahit sino na lalaki. Walang nakakalapit talaga sa kanya. At paano raw siya magkakaroon ng anak kung hindi naman siya babaeng marumi? Na maaring nalaman niya rin ito syempre kasi nakikita niya yung maaring, kasi noong panahon nila meron na rin namang mga prostitute, mga babae na wala namang asawa pero nabubuntis. O maaring kahit hindi prostitute, mga nakikipag-boyfriend, girlfriend, nakikiapid pero walang asawa. Walang asawa pero nabubuntis. Sabi ni Jibril alayhis salam, Qala kadhalika qala rabbuk. Yun nga ang sinabi ng iyong Panginoon. At sabi niya, sabi ni Jibril, na sabi ni Allah,
huwa alayya hayyin. Ang magdalang tao ka kahit wala kang asawa ay madali para sa akin. Sabi ni Allah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Upang ang magiging anak mo na ito ay magiging tanda mula sa amin at magiging habag mula sa amin. At sinabi, wa kana amran makdiya. At ito isang bagay na naitakda na at ipapatupad na lang. Wala nang makakapigil sa pagpapatupad nito. At yun nga, syempre yung iba pang bahagi ng kwento ni Mama Mary na babanggit pa sa ibang mga sura sa Quran. Halimbawa sa Ali Imran at iba pa na nagbabanggit ito ibang detalye. Pero dito na tayo muna mag-focus sa Surah Maryam at ito rin mismo yung binasa ni Ja'far kay Najashi. Fahamalathu fantabadat bihi makanan kasiya. Kaya ipinagdalang tao ni Mama Mary si Isa alayhis salam at habang siya ay nagbubuntis ay umalis siya patungo sa isang malayong lugar. At ayon sa tafsir, itong makanan kasiya na ito na yung Bethlehem, na kung saan isinilang daw si Jesus, yung actually yung Belen, di ba Belen yung tawag doon, yung miniature na merong sabsaban, tapos may Mama Mary, may Joseph, may baby, may 3 hari. Ang tawag doon Belen. Yung Kastila na salita yun para sa Bethlehem. Bethlehem din yung ibig sabihin ng Belen. So yung Bethlehem, doon na siya nanganak. At ang Bethlehem malapit lang sa Jerusalem. Malapit lang sa Jerusalem. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in naklati. At ang sakit daw ng panganganak ay nagdulot sa kanya na siya ay sumandal sa katawan ng puno ng datiles. Qalat ya laytani mittu qabla hada. Sabi ni Maryam, sana ay namatay na lang ako bago pa ito. Kumbaga, hindi naman niya siyempre sinasabi ito hindi niya ito sinasabi dahil sa sinisisi niya si Allah. Kumbaga, nasabi niya lang ito dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Na sinabi din niya, wa kuntu nasyan mansiya, sana ay namatay na lang ako bago pang lahat ng ito at ako ay nakalimutan na ng mga tao at nawala na sa kanilang paningin. Pero nga, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. At nanganak siya. At wala dito si Joseph. Wala yung sabsaban, wala yung kambing, wala yung tupa, wala yung yung kung ano man na nando sa pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Doon siya nanganak sa ilalim ng puno. At sabi ni Isa alayhis salam, pero sabi sa ibang tafsir, ang nagsalita dito si Jibril daw. Si Jibril. At meron daw tumawag sa kanya na tinig mula sa kanyang ilalim. Na nagsasabi, huwag kang malungkot. La tahzani. Si Allah ay nagdulot, ang iyong Panginoon ay nagdulot na magkaroon ng tubig na dumadaloy sa ilalim mo. Tubig na mula roon, iinom siya ng tubig at mapapatid ang kanyang uhaw inshallah. At instruction din sa kanya nung narinig niyang boses, either galing man to kay Isa alayhis salam yung baby, kasi baby pa man talaga siya, nagsasalita na siya, di ba? O ito ay ipinahayag ni Jibril alayhis salam. Sabi nung boses, wahuzzi ilayki bijid'in naklati tusaqitu alayki rutaban janiya. Ugain mo ang katawan ng puno ng datiles patungo sa iyo. So pwedeng 2 kamay, hihilain niya yun, uugain niya. At dahil doon ay babagsak sa iyo ang sariwang bunga ng datiles. At ito yung madalas na babanggit nga ng mga scholar sa banal na ginagawa nilang sample kung paanong nagtatawakkul ang tao kay Allah. Nananalig tayo kay Allah, oo. Pero gumagawa rin tayo ng asbab, ng paraan
Para kung ano man yung gusto natin kay Allah, makukuha natin kay Allah, gusto natin makuha kay Allah, dapat gagawa tayo ng paraan. Hindi naghihintay lang tayo. So si Maryam, para makakain siya, inutusan siya ni Allah na ugain yung puno. Na actually imposible. Kahit sinong malakas na tao, hindi niya kayang ugain ng puno ng datiles para mahulog yung bunga nito. Mapapagod ka na lang kakauga sa puno ng datiles. Pero ibig sabihin dito ni Allah, sabi ng mga scholar, gusto ni Allah na gagawa tayo ng paraan. Gusto ni Allah na gagawa tayo ng paraan. Hindi yung darating na lang ang tulong ni Allah basta-basta. Katulad ng kung paanong pwede naman hatiin ni Allah yung dagat. Pero inutusan pa niya si Musa na hampasin ng dagat. Pwede naman pagalingin na lang ni Allah yung may ketong o yung bulag. Pero inutusan pa niya si Isa alayhi salam na haplusin yung bulag at may ketong. Ibig sabihin, kung gusto ng tao, ng anuman, pagsumikapan niya ito at manalig kay Allah na ibibigay ito sa kanya ni Allah, inshallah. So sa ganitong paraan, na pagsasama o nare-reconcile natin ang pananalig kay Allah at ang pagsisikap ng tao, alhamdulillah. So imaginein ninyo, ito yung binabasa ni Ja'far kay Najashi. At Najashi siya ay taong matuwid. At ang kanyang pagiging matuwid ay dulot ng kanyang pagiging relihiyoso. At first time niya itong marinig. Mula sa isang tao na hindi naman niya sukat akalain na may nalalaman pala tungkol kay Zakaria, tungkol kay John the Baptist, tungkol kay Mama Mary, tungkol kay Jesus Christ. So habang binabasa daw ito ni Ja'far, ay tumutulo talaga ang luha ni Najashi hanggang sa mabasa ang kanyang balbas. Actually, may mga bahagi pa rito na nabasa ni Ja'far kay Najashi at itutuloy na lang natin next week, inshallah. Kasi may kita natin dito kung paano nagdawa ang mga sahaba. Si Ja'far, wala siyang sinabing Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Ito yung binasa niya. Surah, Maryam, alhamdulillah, at nag-Muslim si Najashi. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.